po kayo, yung Bible kong King James na Tagalog medyo malilitan letra. Kaya nag-upgrade po ako. English ngayon itong babasahin ko sa inyo. And I thank God for the wisdom. No? Sabi sa verse 3, "Now ye are clean through the word which I have spoken unto you." I encourage everyone, especially the worship team, yung mga ginagamit ng Lord, that we will only be clean by means of the Word of God. Because it is been mentioned in John 15, verse 3. Sa Tagalog, kayo'y malilinis na dahil sa aking salita. Kaya kung tayo po ay hindi nagbabasa ng Bible, I don't know if we will be cleansed, if we will say, I would like to be transformed. Gusto ko nang magbago, gusto ko nang magbalik loob sa Diyos. But, without the Word of God, Jesus said, you can do nothing. As my experience, thanks God, and I have experienced na talagang, at isa pa po, the Bible said in Matthew 5, verse 18, "Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain forever." I want you to see this. Kinakailangan po talaga na yung word ay mag-strike sa puso natin. Don't allow the devil deceive us. When we hear the word of God, it will pass through the other ear. No. When we hear the word of God, be sure that it will pass through to our heart. Because our heart is the dwelling place of the Holy Spirit. Kumbaga sa kailangan ma-sanctify doon yung word. At pagka gano'n naging attitude, I will tell you one day, you will say, totoo pala yung sinasabi ni Pastor Tony. Kaya sabi ko siya, I know my responsibility when I obey God to be a pastor. And being a pastor is very hard. Noong araw, dinadala ko ang tao sa impyerno. Bakit? Alin na kayo, may inuman, lasingan, biraw, sabong, lahat. That's why I can say to myself that I'm bringing the people to the hell and ako ang promotor. But this time I know myself, I'm bringing to you in heaven. If we will only obey the word of God. That's why I'm telling you, I know my place as a pastor of the church. And I learned very many things, even in my family. I know my responsibility as a father of my family. Hello? Kaya nga sabi nung ako'y nag-aaral, ang tatay ang haligi ng tahanan. Kaya pag ang tatay ay inanay, magkukulaps ang buong pamilya. Ganon din ang nanay. So we must know our stand in the calling of our God. Hello? Kaya kaya sabi ko nga sa kanyo, isa pa, okay, next week, lahat ng musician, yung uniform nyo, suot nyo. Pero ang mga drummer, organist, nakapolong puti at nakakurbata. Hello? Kasi nakita ko kanina dito, na vision ko, na yung mga instrumentalist nakapolong puti, naka-necktie. Kung wala kayong necktie, humingi kayo sa akin, marami akong necktie. Kasi nakita ko dito kanina na-discern ko. Naka-polo kayong puti, naka-necktie, the same uniform ng mga. Kaya laban nyo na ngayon yan. Huwag nyo idadahilan sa Diyos na
marumi. Ako pag nakakakita ng ganon, sinasabi ko, kung sumunod kayo, salamat. Kung ayaw nyo, salamat din. Basta sinabi ko lang sa inyo. At pagkatapos abot tayo ng aawitan kanina, I am a friend of God. I am a friend of God. Pumasok agad sa akin yung Word of God. At ganyan ho ako lumalakas sa Diyos. Kaya I encourage na kayo magbasa ng Bible. Hindi ba sabi doon, hindi ko lang alam, pero sa New Testament yun, na narito ang Panginoon, ay hinanap siya ng kanyang nanay at tatay, si Joseph at si Mary. Habang hinahanap siya, nandun siya sa sinagoga at nangangaral ng Word of God. I am telling this to you so that we will be very rooted and grounded in the Word of God. And I believe that the Holy Spirit is the one who remind me in this. Kasi ang sabi ng John 14, verse 26, at datapot darating sa inyo ang banal na Espiritu Santo at siya ang magpapaalaala sa inyo. That's why God remind me of that verse while we are singing, I am a friend of God. Alam niyo ang sabi ng Panginoon doon? Nung istorya na yon. Master, nandito po ang iyong nanay. Tsaka yung iyong magulang, hinahanap ka. Alam niyo, sagot ng Panginoon doon? Ang aking kapatid na lalaki at babae ay yung sumusunod sa aking salita. So, if we sing that song, I am a friend of God, hindi naman tayo sumusunod, mukhang rejected ho tayo. Because of the scripture that Jesus or the Holy Spirit remind to me. Hello? Like what I am telling you before when I sing a song na kung hindi natin yun madadama, wala akong kabuluhan ng pagkanta natin. As your pastor, I'm reminding you, church, so that God will be blessed. At ang nakita ko po, makunin man tayo ng Diyos. It is already registered in my heart and in my faith. Kaya ako hindi natatakot kunin ng Diyos. Sa totoo lang. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos. At the age of 70, magsa-74 na ako, I thank God and I have experienced the blessing of God. And this is the things that I teach to you. Because I know God want us to all happy. Happy ba yung hindi makalakad? Happy ba yung may rheuma? Happy ba yung mayroong mga something, doon sa loob? Hindi ba hindi happy? Even though you have money in the bank, it will not be happy. The happy things that we can experience is when God is with us. Hello? And that is what God wants to His children. Matindi yun. Kaya ewan ko kay Alice, ang ganda ng mga kanta ng mga song leader. Talagang, I am a friend of God. Baka mamaya, hindi naman nyo minamahal yung asawa nyo. Pag hindi kayo nabibigyan ng pera, nakasimangot kayo. Hello? Ang ganda ng kanta. Yun, nung dumating sa akin yun, ang kaibigan daw ng Panginoon at ang kanyang nanay na babae ay yung sumusunod sa kanyang salita. And we are children of God. Kung hindi ka naman sumusunod, pastor, I'm pointing myself because I'm trying myself to obey what the Bible said. I'm trying. I'm not saying that I am perfect. But God knows I'm trying. Kaya nga sabi ni Sister Celia, Pastor, absent ka na ng isang linggo. Bakit? Nandun ka naman. Hello? Kasi kung minsan, yung iba, pag hindi na nakikita yung nalulungkot na, no. We are all serving God. We are all serving Jesus. Kasi minsan, pag titingin tayo sa tao, wala. Amen? At tulad ngayon, sabi ko, Lord, ano ba minsan pakakain ko sa iyong mga anak? Spiritual food. Sabi niya, Matthew 4, Jesus' temptation.
Kaya yung makikita natin dito, if you have your Bible, open it in Matthew chapter 4. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you and I can still open the book and I can still read your scripture. At ikaw nga nagsabi, Panginoon, na nag-iwan ka ng halimbawa na dapat naming tularan. Kaya ngayong umaga, Lord, we will study about you while you are in the earthly ministry. I pray to you, O God, speak to your children that you bring today in this place. Speak to them, Holy Spirit. Because you said if we will be apart from you, we are all nothing. Wala kaming kabuluhan. Kapag kami hiwalay sa iyo, kaya ako'y tumatawag sa iyo, Aba, Father, na ang Holy Spirit mo ang magsalita sa iyong mga anak na nangakaupo at nakatingin sa iyong alipin. Ikaw ang makita, ikaw ang madinig, hindi ako. Ibaba mo lang ako, ikaw ang maluwalhati at mataas. Salamat po sa aming pag-aawitan. Salamat po na kami narito ngayon. Salamat po at nag-level 2 na. At dalangin ko, alisin mo ng totally sa bansang Pilipinas yung mga kinakatakutan na yan na COVID-19. In Jesus' name, lumayas ka sa bansang Pilipinas. Because you said in your word, Lord, whatever we confess by our mouth, it will all come to pass. Kaya po, Lord, sumasamo po kami sa iyo. Ikaw lang talaga makagagawa nito sa aming bansa. Marami na hong napinsala ang kaaway. Hindi mo naman kalooban ito, Panginoon. Meron kang itinuturo lamang na yung mga anak mo maaaring mga pasaway, walang pitagana, nasansalain ka, ay iyong nais bumalik sa iyo. Makita nila na ikaw talaga ang Diyos na nagsabi doon sa 2 Peter na ayaw mo na kahit isang kaluluwa'y mapahamak. Kung hindi magbalik loob sa iyo, binibigyan mo pa ng pagkakataon. Kaya I'm praying to you, Lord. Let them, O God, come to you and worship you in spirit and in truth. Maging yung mga sumasamba sa mga idol na dinala ng mga Kastila. Panginoon, alisin mo na ang mga talukbong sa kanilang mga mata at makita nila ang tunay na hinahanap mo, ang sumasamba sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. Kaya ngayong umaga, ikaw ang nasa aming kalagitnaan na habang ako'y nagsasalita ay kayo ng Abba Father, Jesus at ng Holy Spirit ang mag-flow sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord. You said in your word, seek the truth and the truth will set us free. Na naway makalaya po kami sa mga pandaraya ng demonyo in the name of Jesus. We bind you and we put you under the sea in Jesus' name. Thank you, Lord. Ito po ang aking dalangin sa iyo. At maging sa iba't ibang dako na mga bahay-sambahan. Ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan. Dalangin ko na lahat ng iyong itatayong mga lingkod mo sa likuran ng pulpito ay ang iyong tunay at tamang salita lamang ang manamutawi sa mga labi ng iyong mga alipin. In Jesus' name. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng Diyos, and that is also one thing na aking sinusundan. I'm telling you the truth. Siya kong sinusundan kasi sabi ni Jesus Christ, I give example. I give example. Ibig sabihin, nagbigay ako ng halimbawa na dapat niyong tularan. Because God created Eve and Adam in His image. Oh. Kaya hindi po pwede ang image natin para tayong laging talunan. Dapat lagi ho tayong masigla. Lagi tayong puspos. Kaya sabi ho dito sa chapter 4, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Pero mo, yung Holy Spirit pa, ang hinama siya, dinala sa ilang para lang tuksohin. Katulad ngayon ho, I want you to see what is happening in the world.
Napakaraming temptation. Oh, that the devil is deceiving his children. Oh, kaya ingat. Mga nanay, maganda ho ang cellphone, you can connect kahit nasa abroad. Pero kung hindi natin makikita ito, this will be also instrument of the devil. Hello, do you agree? We spend too much time, especially the children, not to have time in the Lord. If you can see this, at one time, sa totoo lang, I'm honestly speaking to you, palibas sa misis ko, nag-aaral ng I'm telling this to you, ito pala may mga mga bold. Kasi minsan na sabi ni Norma sa akin, ba't ganito to? Merong nakita niya kasi Paano ba ito maalis? Hindi mo naalis yan, nakaload yan, may nag-load niyan, demonyo. So, if our mind will be in that, at ako man ay naging din yan, I'm telling you the truth. Pero dahil alam kong hindi matutuwa, at nung bandang huli, nagiging, parang hinahanap-hanap ko na. In Jesus' name, I find you in my mind, in the name of Jesus. Kaya ngayon, hindi na ako nagiging kasi pinalayas ko na yung espiritu na yun eh. Ibig sabihin, gusto rin niya akong dalhin doon sa mga ganong mga... And I'm telling this to you, it might be happen to you or you are doing it, stop. Dahil yun ay papasok, espiritu yun, kaya hindi magiging maganda. Sabi ng banal na kasulatan, hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So if we will not, wala akong piniplano ang demonyo kung hindi tayo po isansalay o ilayo sa presensya ng Diyos. Kaya ang kasarapan lang, nakita ko. Bakit ko nakita? Kasi nga po, meron akong Word of God. Kung nakita mo at hindi mo ginagawa, sabi ng Biblia, kung alam mo ang katotohanan at hindi mo ito ginagawa, kasalanan. Hello, church. Alam natin na hindi masama magbasa ng Biblia, hindi masama dumalo sa gawain, hindi masama ang tumulong sa kapwa, gawin mo. Dahil hindi masama yun, pero kung nakita mong hindi pala maganda sa Diyos yung hindi nagbabasa ng Biblia, magbasa tayo. Alam mo pala na kailangan dumalo tayo sa gawain. Dumalo ka. Kaya sabi ko sa inyo, pag tayo naka-align sa presensya ng Diyos, I'm telling you, God will bless us. Kahit pandemic. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naranasan sa buhay namin ni Norma na pandemic eh. Sa totoo lang. Bakit? Dating na dating ang blessing eh. Why? Because it is what God said. Pero ang sabi ng Bible, si Jesus dinala sa ilang para lang tuksuin. Lahat ng tinutukso ng demonyo, palakpakan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Lahat tayo. Dangan nga lang, salamat sa Diyos, we are open. Our spiritual eye is open. That's why we can see it. Ako man. Hindi ko inaano, pero salamat. Katulad din ni Jesus Christ. Verse 2. And when he had fasted 40 days, wow, hallelujah. Sino nagpa-fasting dito? Pare-pareho tayong hindi. Pero si Jesus Christ, after he fasted 40 days, wow, no food, no drink, absolute fasting. Hallelujah. And verse 3, ang sabi doon, and when the tempter, yun yung manunukso, and nang dumating daw yung manunukso,
came to him, he said, "If thou be the Son of God." Hallelujah. Tinamon talaga si Satanas, oo. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, minsan sa atin, kung ikaw ay talagang born again. Ayan, minsan ganyan di ba? Temptation. Kung ikaw ay talagang pastor. Parang ganyan dating di ba? Doon lang sa yun, talagang susubukin ka, patutunayan mo ngayon kung ikay talagang pastor, kung talaga ikay anak ng Diyos. Like Jesus, after 40 days fasting, the devil come and tinukso siya. Kaya ito, salamat sa Panginoon. Command that those stone be made bread. Alam niyo, sa totoo, ang kaaway, kung saan tayo mahina, doon tayo dinadaya. Like Jesus. Siyempre, 40 days, 40 nights, siyang nagfasting, gutom. Kaya akala ng demonyo, dahil gutom si Jesus, matutokso niya ito. Kaya sabi niya, kung ikaw talaga'y anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. And to ourselves, the deceiver or the tempter, yung manunukso, kaya kung mahina ka sa babae ka dadalihin. Kaya kung minsan may asawa na, nakikipatol pa sa babae, kaya broken family. Kung sa pera naman, tutuksoin sa pera, kaya natanggal sa trabaho, nagastos ang pera ng kumpanya. Amen? Ay alam ng demonyo kung saan tayo mahina At tinukso siya. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 4, but he answered. Jesus answered. Sumagot ang Panginoon kay Satanas. Kaya pag tayo tinutokso ng demonyo at hindi talaga matutuwa ang Diyos, sabi mo, in Jesus' name, laya, Satanas. At ang demonyo tatakbo. Katulad ni Jesus Christ. Tinukso siya. Kung di ba naman talagang malaki sira ng ulan ng demonyong yan, Diyos to, makapangyarihan to, ang Panginoon, sino siya? Wala talagang gusto niya na mawalan lahat tayo sa kamay ng Diyos Ganyan nangyayari sa atin. Kaya kung minsan yung lumalabas sa bibig natin, kahit hindi gusto ng Panginoon, siya nating nasasabi. Why? Because the spirit that is in our heart is grieved because of what we did. Kaya sabi sa verse 4, and he answered and said, it is written. Ang galing din, nasusulat. Man shall not live by bread alone. Hindi yung masama yumaman. Kaya ang taong tamad, huwag kumain. Sabi ng Bible, Kaya sabi dito, it is not by bread alone. Jesus answered to the devil that tempting him that stone be a bread. But Jesus answered, kita nyo, pag hindi maganda, sagutin nyo yung espiritong yan, ano man yan, lalayaso yan. Because the children of God, Jesus said, I give you the power. Sabi natin, power. Ganun tayo. Kaya nga sabi dito, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya I'm telling you, church, it is so very important that we Christian must meditate and read the Word of God. Kung maaari nga, i-memorize nyo. I'm not holding my scripture. But one thing I see, that the Psalms 23 is in my heart. That's why I can recite it, I can mention it without holding or reading the scripture. I want you to give it example to you. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pasture. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for thou art with me. His rod and his staff, he comfort me. He anointed my head with oil, my cup runneth over. Surely in goodness and mercy shall follow in all the day of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya masaya ang buhay ko eh. Hindi ko naranasan yung sa kawalan, purihin ng Diyos. Sa kasaganaan, purihin ng Diyos. Because of that memory verse that is in my heart. Hello, church. That's why how important that the Bible, excuse me, that we will meditate it. And the devil know when you recite the scripture, tumatakbo na yung demonyo. Hello, church. I want you to see the secret. Tumatakbo na yung demonyo. Kasi alam ng demonyo, tayo'y anak ng Diyos, you are mentioning the Word of God. Eh kung yan, ano bang buhay ito? Ang hirap ng buhay ito. Ala na. Pagdating mo ng mga 50 anyos, gulay ka na. Wala na yung glory ng Panginoon sa ating mga isang araw mo, napasama ako sa grupo ng mga prophetic, yung ipinundar ni Brother Rex Resurrection, yung Messianic Bishop Group. And tinawagan ako ni Pastor Sunny, to God be all the glory. Di siyempre, Zoom. Sabi sa akin ng mga bishop na, Pastor, parang hindi ka natanda. Eh, tinignan ko naman doon sa Zoom. Matingin ko, pogi ako. Lift up yourself. Amen. Lift up yourself. Alam niyo, nakuha ko yan kay David. Kaya sabi ko sa inyo, ang taong walang ginagawa ang madaling pasukan ng masamang espiritu. Yung walang ginagawa, wala kayong magawa, basa kayo ng Biblia, mapagpapala pa kayo. What else? Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 5, then the devil, you see what the reaction of the devil when Jesus speak. It's not by bread alone man shall live, but for every word that proceeded in the mouth of God. It is by scripture. Kaya kung tayo ay laging ng word of God, you see what is, then, sabi dun sa verse 5, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. Hindi nasiyahan. Kaya tayo hindi ho titigilan ng demonyo, mga kapatid. I'm telling you the truth, especially on this last day. Hindi ho titigil ang demonyo na hindi tayo mawala. Biruin nyo nga yun, yung sabi nga nung nagsalita doon, biruin mo, mga lingkod ng Diyos, nagkakamatay. Eh, pag hindi ka naman pinanghinaan, baka mamayan, ba't ganun? Kala ko ba ang Diyos ay buhay? Ba't ganun mga bishop pa naman na namamatay? Maring it will be the entry point of the devil so that it can enter to you. When you speak negatively, wala. Kaya kung nga sa totoo lang, I'm mentioning you, even though it is not yet happening, I know and I prepare myself. Nung isang araw po na naghuhulihan na. Ko lang yun, naghuhulihan na. Ang mga sundalo ng mga born again, ng mga talagang naglilingkod sa Diyos, pinaghuhuli. Yun isa ko lang, And it will happen. We do not know. Kung dumating yung ganon, na dahil hindi ka sumunod sa gobyerno, sa gusto nilang mangyari, pinaghuhuli. Deklarasyon ni Duterte, nadidinig ko, isasaturate, susuyuri ng mga hindi vaccine. I don't know what they will do. Isa na ako doon. But I'm preparing myself. Kung mangyayari man yon, hanggat hindi ko nadidinig ang tinig ng Diyos na ako'y magpabaksin, hindi ako magpapabaksin, mamatay na ako.
But when I heard it, I will obey. Kaya kita nyo yung mangyayari, kung ba, hindi naman lahat yan, may vaccine eh. Pero nakikita ko na yung, maring huhulihin na ng gobyerno yan. Like in the time of 666. I'm preparing myself on that things that will happen. Kaya nga magsasama-sama yung may vaccine. Yung walang vaccine, punta rin sa Gosen, sa Alfonso, Cavite. Kasi nagpiprepare po ang IAP doon na 31 hectare na yata. Ginagawaan na ho ng bahay. Tinatayuan na ng mga pasilidad. Sa pangunguna ho ni Wedding King, isang milyonaryo, bilyonaryo. He is expending his money from north, south, east. Meron siyang kinukuha mga hektarya-hektaryang lupa, pinatatayuan niya in case na magkaroon ng worst to worst, may tatakbuhan ang mga anak ng Diyos. Nilalagyan nila ng solar, kuryente. Hallelujah. Kung paano ang demonyo nagpaplano, kung paano tayo wasakin, ang mga anak ng Diyos din nagpaplano kung dumating ang worst to worst. Kaya pray tayo, huwag nawang mangyari. And it is only the prayer of His people can change the atmosphere of these things that happen in the world. Kaya huwag tayong tatamaring manalangin, yung maaari, yung pamilya. O Arnel, ikaw ang tata, yung mga anak mo. Paghapon, magkaroon kayo ng devotion sa bahay nyo. Uulitin ko, it is the only weapon that we can do on this end time. Para nang sa ganon, tayo po ay huwag mapahamak. Ano man ang mangyari, meron tayong bahay sa langit. And you know this, God prepared a house, a mansion in heaven para sa kanyang mga anak. I see these things, everything I see this. And it's been revealed to me by God. Kaya hindi ako tatakot. And what did Jesus said in verse 6? And said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give him angels, charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou that thy foot against a stone. Kita nyo? Hindi ay tinigilan. Dinala pa ang Panginoon doon sa pinakamataas na lugar. At sinabi, magpatihulog ka dyan. At ikaw ay iingatan ng angel. Magsesend si Abba Father ng angel. Kaya, what I'm telling to you, church, be genius. Be very discerning. Tinta nyo? Ang demonyo, niloloko ni Satanas. Magpatihulog daw. At may anghel na darating, sasaluhin ka. Kaya marami ngayon na dadaya eh. You know the secret? We must be led by the Spirit of God, Christian. The very important on this last day is the Holy Spirit that we receive when we have faith in our Lord Jesus Christ. You have the Holy Spirit on your life. All of us have this Holy Spirit that will teach us. Kasi sa end time tayo, ang dami hong lalabas ngayong mga mangangaral na magsasabi, narito ang Kristo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maniniwala. Kaya ang tao, litong-lito na ngayon, ano ba talaga? Pero ang mga anak ng Diyos na guided ng Holy Spirit, kailanman hindi malilito. Kaya ano pa sabi ng banal na kasulatan? Let's keep on. 7. Jesus said unto him, it is Jesus who is speaking. It's not me. I'm just reading the scripture. And that's why when I read it, Jesus is talking to you. According to verse 7, Jesus said, at sinabi ni Jesus unto him, who is him? Satan.
It is written again. That's why I'm encouraging you, church, on this end time. Be very, have time to meditate the Word of God. Like Jesus, He is using only the Word of God to deceive Satan. It is only the Word of God. It's not Pastor John or your pastor, Tony, or anybody else. It is only the Scripture who can make the devil run and not to tempt us in this end time. It is only the Word of God. Kaya ako, matindi ho ang aking ang aking memory verse ng Word of God. At ako'y naniniwala kapag ako'y nagre-recite ng Word of God, kung ano man ang gustong gawin ng demonyo, hindi siya makakapasok sa akin because I am reciting the Word of God. And the devil ay takot sa Word of God. Marami na akong experience in devil casting. Hallelujah. Na kapag ako ay nagre-recite ng Word of God, lumalayas ang demonyo. That is my faith. Dahil doon lang takot, katulad nitong ating pinag-aaralan sa Matthew chapter 4, ano ay sinasagot ng Panginoon sa katatarantaduhan o kalokohan ni Satanas? Word of God. The same, we are children of God, kaya dapat tayo may Word of God. Ayan, sabi dito sa verse 7, Jesus said unto him, it is written again, then shall not tempt the Lord thy God. Kaya sa buhay ko, pag may hindi ko sinabing ako minsan papasok sa utak ko ganito, mga negative mga bagay. Oy, Satanas, inuutosan kita, lumayas ka. Ang isip ko, isip na ng Panginoon. Think of these things that if you declare that your mind is mind of Jesus, do you think the devil can distract your mind? No! That is my declaration and my confession. Hello? Kaya sabi niya, oy, Satanas, huwag mong tuksuhin ang iyong Diyos. Verse 8, again, the devil taketh him up. Hindi pa rin tumigil talaga siya. Kaya tayo hindi titigilan talaga ng kaaway, mga kapatid, hanggat hindi tayo nagiging member niya. Dito, wala nang member ka. Satanas dito, wala kang member dito. Satanas, lumayas ka dito. In Jesus' name. You see, ayun sa verse 8. Again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain and showeth him all the kingdom of the world and the glory of them. Tinan mo, pandaraya. Kaya ngayon, maraming nadadaya Kahit mga pastor ngayon, nadadaya. May kilala nga akong pastor, dating pastor ng Christian, ng born again. Akalain mo pumasok na mag-Muslim? Nagpabinyag sa Muslim. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung araw, inaalok po ako ng isang malaking grupo, bibigyan ako ng 25 pesos a month. Doon lang ako magpastor sa kanila. Abe, teka, pababayad ko ba kay Satanas? Ipagbibili ko ba ang Panginoon sa pera? No! Mas gusto kong magpastor na ako'y nagtitiis ng hirap. Pero hindi naman ako pinahihirapan ng Panginoon Opo. Kasi sabi niya sa kanyang mga anak, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Hindi mo pribilehyo natin yan. Lamang tayo ang umiiwan sa Diyos, kaya nagkakaproblema. Tama, mali. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang mabigat lamang, pag may trial na, iniiwanan na natin ng Panginoon. Sa buhay ko po, 38 years na po akong nagpapastor nang ako'y ma-born again noong 1983. Hindi ko na iniwanan to. May makain o wala. May pagsubok o wala. Hindi ko iniwanan ang gawain ng Panginoon.
Kaya kahit pandemic, nag-harvest ang mga anak ng Diyos ng pagpapala na galing kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kung panay, naku po, ano na ba mangyayari itong pandemic? Walang trabaho. Paano makakakilos ang Holy Spirit para turuan tayo? Puro ka murmur, puro ka iyak. Mabuti pa, kumanta ka na lang. Count your blessing, name them one by one. Count your blessing, name them one by one. Lord, salamat, senior na, malakas pa. Walang maintenance, pero malakas. Lord, salamat po. Ang ayuda mo, dating at dating. Namimigay pa. Salamat po, Panginoon. Ang aking hininga, tuloy-tuloy. Walang ugtol. Salamat, Panginoon. Sabi nung kinanta mo count your blessing, name them one by one. Lord, salamat sa mga anak ko. Hallelujah. Salamat sa mga apo ko, puro kamukha ko. Di ba? Amen? Tinan mo, ganun kung puro negative ang ating iisipin, wala. Okay. Wala. What else? Nakita ko nga yung isang apo ko, yung anak mo. Yung Indian. Ang galing. Oo, ang galing. Meron pang Tapos si Cedric, nakita ko din. Ang mga apo, nagiging kasiyahin ng mga lolo yan. At ninyo si Sister Celia. Hindi na makali sa loob ng bahay. Gawa ng apo, hindi may iwanan. Pagpapala yung mga apo. Kaya yung mga apo nyo, mamahalin nyo. Yung mga anak nyo, mamahalin nyo. Blessing po yan ng Panginoon. Okay. And then last, sabi sa verse 9, and said unto him, ayan, kita nyo, all these things will I give thee. Tingnan nyo I want you to see this chart, kaya be very careful. Baka akala natin, yung iba, pag ang katuwiran nila, kahit di naman ako naatin dyan sa gawain ba't ako pinagpapala? Kahit hindi ako naatin, di naman ako ganito. See this, verse 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Ako lang ang iyong paglilingkuran, Satanas. Ano sinabi ng Biblia? Lumaya si Satanas. I'm telling you, Ecclesia, the only weapon that we can do in this end time is the Word of God. But how it will happen if we are not convincing our life to have time to read the Scripture? Hello? What weapon you will use in the deception of the devil? If you are not giving time in reading the Scripture or praying to God or talking to God, if we have no time in going to the church, how the Holy Spirit will move in our life if we are not doing things to God. Like what we are doing today, we are here to give thanks to God for the things that He did on this week that passed. Hallelujah! Alam nyo, hinahanap po ng Diyos katulad noong 10 ketungin na humingi ng kagalingan sa Panginoon, sa John. Ang sabi ng Biblia, bakit ikaw lang ang bumalik? Hindi ba 10 kayo? Bakit ikaw lang ang bumalik? Ibig sabihin, hinahanap tayo ng Diyos na magpasalamat. Katulad ng ginawa ni Sister Yoli, yung kanyang nung pormero, may kukunan pa daw ng laman. Tapos ilalagay doon, kasi kung di raw lalagyan ng laman yon, hindi na, malulumpo na yung apo niya. Pero thanks God sa patutuo niya. Ayun, kaya nagpapatutuo. Hello, kaya pag sinabi, sino gusto magpatutuo? Huwag ka nang pagganong-gano sa upuan, Ano ba, magpapatutuo ba ako? Paano ba? Hello?
Kapag kayo nagpapatotoo sa ginagawa ng Diyos, natutuwa si Abba Father. Sa totoo lang. Alam niyo, una akong ginamit ng Diyos, testimony. Naiimbitahan ako nung araw for only to testify what God did to my life. Sabihin pa nga nila, Pastor, bakit ang iksi naman? Di pagkatapos, kukumbidahin na ngayon nila ako. Di ba? Nanabik sila eh. Napakaganda ho nung ating itinestify, lalo na ang Diyos na gumawa noon sa atin. Hello? Kaya kita nyo, ano nangyari kay Satanas? Lumayas. And even in our life, if we will be rooted and grounded in the Word of God, and the Holy Spirit that is dwelling to us is not grieve. Alam nyo, magigribo yan pag tayo hindi sumusunod sa salita ng Diyos. I'm telling you the truth. At kapag grieve ang Holy Spirit sa atin, hindi makakapangusap yan ng anuman dapat natin gawin. Hello? Doon naman sa mag-asawa, pag yung babae ginigrib ni mister, ewan ko kung matutuwa yung wife. At hindi yung husband, kung ginigrib ng asawa, ewan ko kung Kaya laging gusto niya, huwag umuwi na maaga. Kasi naano lang siya. Pero kung yung laging sabik si mister, dahil pag uuwi ng asawa niya, lagi siyang smell good. Maka mag-undertime niya, makauwi lang ng bahay. Now, nakita niyo,